Hello guys! Welcome back to Alex Hub channel. Ito na ang part 2 ng ating Subobot B3 tutorial. Kung napanood mo na ang part 1, na-assemble na natin ang chassis at ang mga parts nito. Kaya naman, wiring at coding tayo. Tuturuan ko kayo step by step para walang malito at maiwasan ang short circuits. So, let's get started. Unahin na natin ang Sharp IR distance sensors. Una, ang right sharp sensor. Ang white wire or signal pin nito ay papunta sa sharp right signal pin. Ang black wire ay papunta sa ground. Ang red wire ay papunta sa BCC. Gawin din natin ang same wiring para sa center at left sharp sensor. Basta tandaan, ang white ay sa signal pin, ang red ay sa BCC, ang black ay sa ground. Sobrang importante na hindi magkabaliktad ang signal pin, 5V at ground wires. Kapag namali ang wiring, masisira ang sensors. Next, wiring naman tayo ng line sensors. Unahin na natin dyan ang left IR line sensor. Ang signal pin ay papunta sa IR sensor left signal pin. Ang BCC pin ay papunta sa BCC. Ang ground pin ay papunta sa ground. Ganon din lamang sa right IR line sensor. Ang signal pin ay papunta sa IR sensor right signal pin. Ang BCC pin ay papunta sa BCC, ang ground pin ay papunta sa ground. Ngayon naman ay power wiring ng mga motor drivers. Para sa right motor driver, i-connect ang B positive sa motor right BCC at ang B negative sa motor right ground. At para naman sa left motor driver, i-connect ang B positive sa motor left BCC at ang B negative sa motor left ground. Paalala ko lamang sa inyo na gumamit tayo ng makapal na wire dito dahil high current ang motor load. Para naman sa mismong mga motors, simulan natin sa right motor. Ang red wire ay papunta sa M negative ng right motor driver at ang black wire ay papunta sa M positive ng right motor driver. At para naman sa left motor, ang red wire ay papunta sa M positive ng left motor driver at ang black wire ay papunta sa M negative ng left motor driver. Kung mapansin nyo naman na baliktad ang ikot, ay iswap lang ang motor wires. Finally, i-connect natin ang mga control signal wires. Ahin na natin ang right motor driver. Right motor driver papunta sa motor driver right header ng board. BCC to BCC, ground to ground, right EN to right EN, left EN to left EN, RPWM to RPWM, LPWM to LPWM. Ganun lamang din sa left motor driver papunta sa motor driver left header. BCC to BCC, ground to ground, right EN to right EN, left EN to left EN, RPWM to RPWM, LPWM to LPWM. Okay, tapos na tayo sa wiring. Ngayon, punta naman tayo sa coding. Don't worry, step by step pa rin tayo. Una, i-load muna natin ang mga libraries. Nandiyan dyan ang wire.h para sa I2C communication, Adafruit GFX at Adafruit SSD 1306 para sa OLED display and graphics, BTS 7960 library para sa motor driver control, at Bluetooth serial para sa wireless control. Sunod, sineset up natin ang OLED na may resolution na 128x64 kaya malinaw ang text at graphics. Andito na rin ang OLED reset na naka-negative 1. Ibig sabihin, auto reset. No external reset pin needed. Ito naman ang Bluetooth object natin. Pag pinangalanan natin itong serial BT, para lang siyang serial communication pero wirelessly. Lalabas sa Bluetooth list nyo ang Subobot B3 bilang isang device name. Para naman sa mga button pins definition, dito nakalista ang mga pin numbers para sa tatlong buttons natin. Dito naman ang motor control setup. Ito yung utak ng motor control natin. Bawat motor ay may dalawang enable pins at dalawang PWM pins. Ang BTS 7960 motor driver ay nangangailangan ng enable pins para ma-activate ang sides at ang PWM pins para makontrol ang speed. Meron din tayong dalawang uri ng sensors. Ang sharp sensor or infrared distance sensor
ay para makita ang kalaban. Ang IR line sensor naman ay para makita ang white at black line ng ring. Ito naman yung lookup table natin para sa sharp sensors. Basically, ito yung calibration natin. Pag nabasa na yung voltage, hahanapin ito sa table kung anong distance yon. Halimbawa, 1.044 volts ang reading. Ibig sabihin, 4 cm ang distance. Gumagamit ito ng interpolation para makuha ang exact distance between points. Ang enum or enumeration ay parang listahan ng possible states sa menu system natin. Para siyang room sa bahay. Nasa main screen ka. Tapos pupunta ka sa main menu. Tapos sa iba't iba pang settings. Ginagamit natin ito para malaman kung saan parte ng menu system tayo nakapokus. Ito naman yung mga importanteng variable na pwede nating i-adjust. Ang patrol speed ay yung normal na takbo habang naghahanap ng kalaban. Ang charge speed ay yung maximum speed pag may nakita ng kalaban. Ang start delay ay yung countdown bago magsimula ang laban. Ang attack distance ay kung gaano kalapit dapat ang kalaban bago umatake. Pwede nating baguhin lahat ng ito sa menu system. Ang setup function naman ay tumatakbo lang na isang beses pag start ng robot. Dito natin ini-initialize lahat. Sineset up natin ang serial communication para sa debugging. Ini-initialize din natin ang Bluetooth gamit ang pangalang Sumobot B3. Sineset up din natin ang mga button sa input pull-up. Ini-initialize din natin ang motor control at OLED display. Mahalaga din yung stop all motor function sa simula para siguradong hindi gagalaw ang robot natin. Ang loop function naman ay paulit-ulit na tumatakbo. Every 100 milliseconds ay chinecheck nito kung may button press. Chinecheck din natin ang Bluetooth connection status. Chinecheck din natin ang mga motor test. Kung nasa sensor display mode naman, ay ina-update nito ang readings. Kung nasa system mode naman at running, ine-execute ang main logic. Para itong heartbeat ng robot natin, continuously nagmo-monitor at nagre-respond. Ito naman yung magic function para mabasa ang distance mula sa sharp sensor natin. Step by step, kumukuha siya ng average sa ADC readings mula sa 10 samples. Ko-convert natin ito sa voltage, chine-check natin within that range. Tapos gagamit tayo ng calibration table natin, ko-convert natin ito sa distance. Ginagamit din natin ng average at filtering para mas maging stable ang reading. Ito naman ang button handling system. Meron tayong debouncing para hindi masyadong mabilis ang register ng presses. Meron din tayong long press detection na pag hinold ang mid button for 1 seconds ay babalik ito sa main menu. May separate handlers din tayo para sa mga button at states. Nagbibigay ito ng smooth navigation para sa ating menu system. Ito naman ang autonomous mode logic. Ito ang pinaka-brain ng autonomous mode. Ito ay may mga priority system kung saan chinecheck nito ang line sensor para hindi ito lumabas sa ring. Attack kapag may nakitang opponent sa harapan. Search and track kapag may nakita sa gilid. At patrol kapag wala namang nakikitang kalaban. Gumagamit ito ng attack distance para ma-determine kung may kalaban na malapit. Ito naman ang Bluetooth remote control natin. Simple lang ang Bluetooth control natin. Gumagamit tayo ng serial commands. FI forward, PI backward, LI turn left, RI turn right, T is charge full speed, at SI stop. Meron din itong auto stop feature pag nawala ang Bluetooth connection o wala ng command na natatanggap sa loob ng 500 milliseconds. Ito naman ang mga display functions natin. Marami dito ang display function para sa bawat menu state. Lahat sila ay nagsisimula sa pag-clear ng display, pag-print ng appropriate title, pag-show ng option selection indicator gamit ang greater than symbol, pag-display ng instruction sa bottom, at tinatawag dito ang display.display para mag-update ang screen. Consistent ang layout kaya madaling gamitin. Napaka-straightforward lang ng motor control functions natin. Ang drive forward ay gumagalaw ang parehas ng motor sa paharap. Ang backward naman ay gumagalaw ang parehas ng motor pabalik. Ang turn left ay gumagalaw ang left motor pabalik at right motor paharap. Ang pa-right naman ay gumagalaw ang right motor pabalik at left motor paharap. Ang stop all motors ay humihinto lahat. Ang key dito ay direction control gamit ang prot at back method ng BTS 7960 library. So guys, yan ang complete walkthrough ng Sumobot code natin.
mula sa libraries hanggang sa sensors, mula sa menu system hanggang sa motor control, makikita natin kung paano nagtulungan ang mga different parts para gumana ang robot. Sa next part ay itetest naman natin ang robot natin sa actual Sumo Arena at i-adjust natin ang attack behavior. Kung nakatulong sa iyo ang tutorial na ito, don't forget to like, subscribe at share para mas marami pa tayong maabot ng makers at builders. So this is Alex Sab, empowering your projects. Kita-kits sa next video.